Kamusta kayo mga kakambing? Happy New Year sa inyo. Ayan, nakatulog ako kanina. Sarap talaga mag-siesta sa hapon. Na hindi ko naman masyado nagagawa nung tayo ay nagpapastol nitong nakaraan. Ayan, ngayon gagawa na ako ng short video upang ipakita sa inyo yung ginawa namin kahapon at kanina. Bali natapos namin 1.5 araw. Ito ay ang paglalagay ng bakod sa ating mga pastulan. So isang area lang muna ang nilagyan ko ng bakod para bago na yung pastulan nila ngayong 2025. Yan. So raw video tayo Ikot tayo ngayon para makita nyo yung actual na pastulan nila. Ayan. So kung dati nandun sila, ito yung bahay. At ito'y linis na. Ayan, kanilang pastulan, linis na talaga. At sinaid na nila. Ay syempre meron silang pangalawa doon na pinagpapastulan ko. May hati kasi yon na cyclone wire. Ang ginawa namin kahapon nagbakod kami ng panibago. Yan. So habang papunta tayo doon ay kwento natin. Nakita ko yan sa Shopee. Yan, nakabili ako ng net o yung range net na kadalasan ginagamit din sa manok. Ayan. Ngayon gusto ko syempre ipakita yung isang matipid na paraan ng pagbabakod. Ayan. Kung ako papipiliin kasi, kung may budget naman din, syempre bato. Yung batong pader talaga. Ayan. Syempre nga naman, napakamahal naman ng ganun mga kakambing. At hindi natin basta-basta ma-afford yun. Hollow blocks pa lang. Tapos semento. Tapos sunod dun yung labor na. So napakamahal nun. So second na maganda dun is yung yung steel matting. Yan, yung steel matting kagaya nito, nandito. Pero talaga lang gagastos ka rin ng malaki sa steel matting. So from 400 to 600 per ilang di pa yon. Siguro 2 di pa lang yon, yung laki. So kung malawak ang pastulan mo, nako, malaki-laki ang gagastusin mo. So ang ginawa namin ay range net. So ang pinili ko, since kambing naman yung ating gagamitan, yung malalaking butas na. Yan, ganito kalalaki. Yan ang kasya dyan. Yan. So range net sa Shopee, magkano ba bili ko dito? 1,105. So merong ganito yung net, tapos may free na siya na tali. Yan, may free din siya na ganito, yung pang-lock na plastic. Okay, so pag meron ka kailangan malagyan, pwede mo malagyan. Yan. Tapos syempre dahil maraming puno na tanim kami dito, na noon pa man kinalakihan ko na, yun yung naging guide namin. Yan, from Langka, Santol. Tapos syempre hindi naman yan lahat meron. Nag-ano ko ng kakawati. Yan, yung natumba. So ito kakawating tigas. Yan, ito ang kakawating tigas. Natatagal yan ng mga 2 to 3 years. Ayan, depende, pwede pang humigit yan kung mas matibay yan. Tapos nilagyan ko ng kawayan. Yan, ito yung pinaka-pinanglak namin, tapos pinako. Yan, may tali din yan, suporta sa taas, suportang tali sa baba. Ayan, tapos meron ako mga extra bakal. Ayan, may kalawang na nga. Ayan o. So nilagay ko lang pa suporta sa gitna. Tapos dito ay kakawating tigas uli. So after yan, dito niyog, same technique, nilagyan ng lock na kawayan. Yan. Tapos sunod nilagay ko sa marang. Alam niyo yung marang, yung parang langka. Yan, tapos niliko dito. Yan, malaki marang okay, so gubat na gubat dito sa amin, no? Next dyan, santol. Okay, same technique pa rin. Tapos sa baba, binabagtingan na lang ng mga nakatusok na kahoy na nakaganyan. So tinutusok para hindi matulak ng kambing at makalusot sila sa labas. Yan. So nakalaki yan. Tapos nilagay ko sa irok. Yan, irok o kaong. Then staka. Yan, fresh na staka. Sana mabuhay ito para mas marami pa yung pwede nating ilagay dyan. Yan, staka. Tapos ito ay kakawating tigas, staka. Tapos ito ay niyog hanggang sa santol.
Ayan, buti na lang nalinis ko dahil no, may mga parasite plants na, yung mga gabi-gabihan. Ayan. So malaking bagay rin, nakapagbakod na tayo, nakapaglinis pa tayo. Ayan, tapos ito ay marang uli. And then kakawating staka, santol, staka, yero. So pinto nilagay ko dito sa likod. Ayan, salamat kay Tito Ding, siya yung nagawa kanina. Tulong kami. Kasi titipid ako sa labor so nagtulong na lang kami. Imbis sa 2 tao, ako na lang yung isa. Kaya talaga titipid tayo para hindi tayo masyadong masakit magastusan. Eh yung luma nating yero, kinapos tayo ng net, nilagay natin dito. Okay, so ganun yung bago nating inilagay na bakod ngayon. Sana kahit paano nakakuha kayo ng idea sa raw video na ito upang magamit nyo sa inyong kambingan. Ito nga pala ay nasa mga siguro lampas ng 100 square meters to. Yan. So marami-rami pa silang makakain dito. At marami pa silang maibubusog na ilang araw. Tapos after nun babalik na tayo sa kabila. At napalalagawin natin to. At sabay tataniman na rin natin ng gulay. At nang lumitaw na rin yung mga kalabasan natin. Ayan. Okay, so sana nakatulong sa inyo ang video. At Happy New Year sa lahat. Happy 2025. At sana maging maunlad ang inyong mga kambingan. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe, Teacher Farmer Ali sa YouTube at Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Salamat sa inyo.